Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po, nang in-announce ni DMW Secretary na provisionally release lang po. And then, span of 3 days, biglang ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Yes, yan po ang magandang balita natin. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba nung pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin pong good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. Next, Harley Balbuena, People's Television. Microphone, please. Good morning, Yusek. Regarding pa rin po dun sa 17 na Filipinos in Qatar. So, ma'am, does that mean na they can go back to their normal lives? Pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Ma'am, another issue, the DILG earlier presented to the public yung arrested Russian-American vlogger who harassed security guards. So, ma'am, does that mean that that will serve as a warning, not just for foreign social media creators, but for foreigners in general, that if they play around with our laws, then they will be presented to the public and they will be meted with respective charges. Because, ma'am, sabi po ng DILG, hindi raw ide-deport and instead, you will be prosecuted here in the Philippines. Yan po ay papatunay lamang po na tayo po ay hindi nagbibiro. Kung dapat may managot ay dapat panagutin. Hindi lamang po ito ang una malamang na mangyayari dahil nabalita na rin po na yung mga fake news peddlers ay nakasuhan na po, sinampa na po ng kaso at mukhang yun po yung first batch. So alamin pa po natin kung may mga makakasuhan pa po ng mga fake news peddlers. Related to this question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding yung 17 Filipino nationals, nabanggit po kasi last week ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak that the reason the 17 Filipinos were provisionally released was because wala pong kaso na nasampa sa kanila during the time that they were detained. May we know ano po yung kaso na na-dismiss at kailan po ito na-charge? Sa ating pong pagkakaalam, ito yung illegal assembly. So, dahil nga po sa pakikipag-usap ng ating Pangulo sa gobyerno po ng Qatar, sa pamamagitan po ni Qatari Ambassador, napagbigyan po tayo na ang ating kapwa Pilipino na nahuli o na-detain ay makalaya po at hindi na po masampa ng kaso pa. So tama po, the President himself made a direct appeal to the Qatari government. When was that made po? Sa ating pagkakaalam ay kanina po nagkaroon ng pag-uusap. Prior to the release? Hindi, kanina po nagkaroon po ng pag-uusap at nagkaroon na po ng sinabi na ito nga po yung good news. Kung ano po yung timeline, kung kailan sila nag-usap, ay hindi po sa akin na ibigay yung pinaka-detail. Moving on, Ann Soberano, Bomboratio. Yusek, good morning. Reaction lang from the palace kasi sinabi ka sa interview ni Ambassador Romualdez na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kaya bibili tayo ng mga fighter jets sa US. Pero taliwas po ito sa sinabi ni Executive Secretary Bersamin na wala po tayong tina-target na bansa. Ang AFP modernization naman po ay noon pa po. Wala pa naman pong issue sa anumang bansa. At ang pag-modernize po natin ng ating militar ay naaayon lamang po. Natataon lamang po at hindi naman po talaga nagta-target ng anumang bansa. Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap. At opinion po yan ni Ambassador at
sabi nga natin na yun po yung katotohanan. Talaga naman po tayo merong kinakaharap na mga issues. Pero yung pag-modernize po ay ito po yung naaayon naman sa batas. Sa ibang topic, Yusek, reaction din from the palace. According to AFP Chief Romeo Bronner na they are looking at acquiring more missile system to complete the integration of their air and missile defense alongside purchasing warships and multi-roller fighter jets to build a strong and reliable deterrent force. How likely po na aprubahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. since plano po naman ito ng AFP? Kumpiyansa din po ba ang Malacanang na bago bumaba sa pwesto si Presidente ay magiging credible and reliable na po ang defense posture ng Pilipinas? Opo, gusto po talaga natin na hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. So lahat po yan ay nanaisin po talaga ng ating Pangulo na magampanan po ang mga pangakong ito. So, pwede po bang sabihin ng Malacanang na magiging credible and reliable ang defense posture ng Pilipinas bago po bumaba si Presidente sa pwesto? Yan po ang naisin ng Pangulo. Yan po ang naisin ng lahat. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin, kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. Thank you, Yusek. Related question, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, good morning. Does the Philippine government consider the arrest of Pinoys for suspicion of espionage as an escalation of tension between the Philippines and China, especially since the NSA believes this is merely a retaliation of the Chinese side over the arrest of their nationals for the same suspicion? At kung meron po bang specific instructions ang Pangulo kung paano natin i-handle ang kasong ito? We believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence. If it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country, we will not say that because there's no final investigation on that matter. But there is still ongoing investigation on that, and we will just defer all the details to the FA and to DND. Any specific instructions from the President? Have you taken this up with him? Yes, there is always a instruction to help our Filipino citizens, the Filipino citizens abroad, facing this kind of charges. Legal assistance will always be given. All the necessary help and assistance will be provided.